Ba't sarado? Papabilihin ka ng bag. Marikina Hub, mandatory training. Dini-activate na nila yung account ko. Good morning mga Kabiwan Moto! Welcome na naman po sa ating panibagong vlog. So kung bago kayo sa channel ko, please like, share, comment, and subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo every time mag-upload ako ng video. For today's vlog is pupunta tayo ng LTO. Paparehistro tayo ng motor natin. Yan, kasama natin si Charles. Yan, lagi natin kasama si Charles. Shoutout kay Charles. Paparehistro din siya ng motor kasi last year sabay din kami nagparehistro eh. Pero ngayong araw, hindi yun yung topic natin mga Kabiwan Moto. May iba tayong topic. Bali ang topic natin ngayon mga Kabiwan Moto is tungkol dun sa account natin kay Grab. Dahil deactivated na yung account natin kay Grab. Sad but true. Kasi mga Kabiwan Moto is nung nakaraan is may nag-text o email sa akin regarding dun sa face-to-face mandatory training ni Grab. So sinasabi doon na kailangan ko daw magpa-schedule para mag-conduct ako ng training, ng mandatory training kay Grab sa Marikina Hub. Dahil nga mga Kabiwan Moto is busy tayo at may iba tayong pinagkaabalahan. Dali pumapasok na kasi tayo. So hindi ko alam kung kailan ako makakapagpa-schedule ng rehistro. So hindi ako nakapili ng schedule ko para makapag-training sa Marikina. And then after 2 days, dahil hindi nga ako pa-schedule kay Grab regarding sa mandatory training, is nag-send ulit sila sa akin ng isa pang text o message sa akin na sinasabi doon na pagka hindi ako nag-schedule, sila mismo yung mag-i-schedule sa akin para mag-training ako kay Grab. So anong nangyari? Nagbigay sila ng schedule sa akin dahil nga hindi ako nakakapagpa-schedule. So after 2 days, in-schedule nila ako. So bali pumatak ng Monday yon. Ang problema nga, gaya na sinasabi ko kanina, hindi ako nakapunta kasi nga may pasok ako. Kaya nga hindi ako nag-schedule ng araw kung kailan ako magti-training kasi nga hindi ako pwede, hindi ako available. At hindi ko pa alam kung kailan ako available o kailan ako magkaka-day off. Kaya nung dumating yung araw na training ko, syempre hindi ko napuntahan. And then after uli ng 2 days, nung hindi ako nagpa-schedule pa rin at hindi ko pinuntahan yung araw na tinakda ni Grab para mag-training ako, dini-activate na nila yung account ko. So nakalagay doon na yung account ko is deactivated kasi nga hindi na ako nakapunta dun sa mandatory training nila. Kasi ang mangyayari mga Kabiwan Moto, pag deactivated yung account mo, hindi ka na makakabiyahe kay Grab. Ang bala ko pa naman sana tuwing day off ko, yan, pag wala tayong pasok, is bala ko bumiyahe kay Grab. Kaso ang problema ngayon, hindi na tayo makakabiyahe kay Grab. Kailangan muna natin pumunta ng Marikina Hub para dun sa mandatory training. Para sa akin lang mga Kabiwan Moto, dapat kahit paano kinukonsider kasi syempre hindi naman natin pwede puntahan yun. Kasi nga may trabaho tayo, kaya nga tayo naghanap ng trabaho. Kasi nga yung biyahe natin kay Grab is matumal na, kaya napilitan tayo maghanap ng trabaho. Dahil kung hindi naman matumal kay Grab, hindi naman tayo maghanap ng trabaho eh. Hindi ko naman siya may schedule ng weekend kasi nga wala namang office si Grab nung araw na yon. Ang inihiling ko na lang sana na may consider sana yung account ko na ganun. Tsaka sa totoo lang mga Kabiwan Moto, para sa akin is masyado siyang abala. Kasi isipin mo, maghahanap ka ng free time mo kung kailan yung free time mo para lang makapag-training ka. Ang problema nga nun, gaya sa akin na nagtatrabaho, doon sa ibang rider na nagtatrabaho na, is may hirapan sila ron kasi nga doon sa schedule. Ay ang kinakatakot ko na ito mga Kabiwan Moto, baka pag hindi tayo nakakabiyahe, gaya niyan, hindi tayo makakabiyahe, baka mamaya yung ibang mga service type ko is mawala. Yun yung kinakatakot ko, lalo na yung food service type ko. Baka maiwan kasi, meron kasi doon na pag sakaling hindi ka nakakabiyahe, is mawawala yung mga service type mo. Ang matitira sa'yo, express. So kung matitira sa atin express, lalo tayong hindi makakabiyahe niya kasi hindi naman tayo nabiyahe ng express. Dahil ang binabiyahe talaga natin is food. So lalo tayo mawawala ng option, lalong abala sa atin yun. Sayang yung account natin pagka ganun. Dahil kung ako lang tatanungin mga Kabiwan Moto, hindi rin ako pabor dun sa training niya tapos i-deactivate ka. Kasi meron naman silang program, may mga Zoom naman sila na kinakandak. Sana sa Zoom na lang nila ginawa
para hindi na tayo kailangan pumunta at hindi na tayo maabala. So bali ngayon, doble abala yung mangyayari sa atin kasi nga deactivated na tayo, wala tayong ibang magagawa. Kung talagang gusto natin bumiyahe o kung ayaw natin mawala yung account natin kay Grab, pupunta tayo Marikina. Kaso nga mga Kabiwan Moto, sobrang layo po noon at wala po talaga akong oras para magpunta ron. So hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. May mga sinasabi naman yung ibang tropa, mga kapwa Grab rider natin, na pwede ko naman daw ipa-schedule. So ang nagiging problema doon, so hindi ko nga alam yung schedule ko kung kailan ako pwede magpa-schedule. Kasi nga dumidepende ako kung kailan ako magde-day off. Wala naman akong day off ng weekdays. Kaya yun ang magiging problema natin. Yun, sana magawa ng paraan ni Grab yan na yung mga na-deactivate dyan sa mandatory training na yan, sana mailip na lang para hindi na tayo maabala ng gusto. Ayan, dun sa mga kapwa Grab rider ko, comment kayo kung anong reaction nyo dito sa topic ko ngayong araw na to. So may mga bali-balita rin ako, marami na rin mga rider na hindi umating dyan sa training na yan, sa mandatory training na yan, kasi nga masyado ding abala sa kanila at sinasabi nila pag pumunta ka ron papabilihin ka ng bag. Eh sa akin naman, hindi naman ako pwedeng bumili ng bag dahil bago pa yung bag ko. Yun yung magiging problema kung i-mandatory ni... Oh, dito na tayo. Ba't sarado? Ay, holiday pala ngayon. Ano ba araw ngayon? 24 ba ngayon? Ay, putsa, holiday nga. Tangay na niya. Ayop yan. Kaya kasi dineclare yung ano nga pala holiday. Laan, kagabi lang. Ngayon ko lang dinaalala. Oh, ganun? Eh, paano gagawin natin yan? Wala, kahit saan tayo pumunta, sarado ko. Government pala yan, no? Oo. Wala din sa isip ko. Kasi nag-declare si Bongbong. Ano na, alangan oras na. Paano nga tayo ng break dito sa ano? Break. Wala na akong break sa ano eh. Magkano kaya yun? Ayan mga Kabiwan Moto, wow mali. Holiday pala ngayon. Pag ginaalat ka talaga oh. Hindi, baka pwede yan. Ikaw na mag-process. Ayan mga Kabiwan Moto, sarado yung LTO. Wala. Ah, ganon. Hindi, kung anong oras ba pasok mo ng ano, kung umaga naman, edi umaga na lang tayo sa Lunes. Oo. Tatanong ako dyan, pre. Boss, kiss boss. Meron po ba kayang ano, sukat na brake pads? Ano to eh, parang smash. Pasok muna tayo. Migi Moto. Dito rin ako nagpakabit ng gulong mga Kabiwan Moto eh. Kaya na po, dumudulas na po eh. Pud-pud na. Ano to? Ano po yan? Suzuki. Ah, ito? Ano po yan? Bis. Dito ko rin po binili yun. Ito ano to eh, parang smash to eh. Ano ba? Bendic? Nagkabit na rin ako ng Bendic dyan eh. Hindi ko lang alam kung anong model ng Bendic yun eh. Kasi tagal ko hindi nagamit eh. Ayun mga Kabiwan Moto. Sarado. Ayan mga Kabiwan Moto, sarado yung ano natin oh, LTO dito sa Arcontica. So bali dito mga Kabiwan Moto kay Migo Moto. Dito ako nagbili ng gulong ko dati. Papakabit lang tayo ng preno. Ha boss, salamat. Yun mga Kabiwan Moto, bigo lahat ng lakad natin. Sarado yung LTO. Tapos magpapakabit sana tayo ng brake sa unahan. Kaso walang kasya. Kaya uwi na lang kami ni Charles. Holiday pala ngayon, dineclare na holiday pala ngayong araw na to. So yun mga Kabiwan Moto, doon din ako bumili ng gulong dati. Kaya kung gusto nyo magpakabit ng gulong, doon kay Migo Moto. Yan, papagas muna tayo. 100 lang boss, unleaded. Salamat. Ayun mga Kabiwan Moto, bali pauwi na tayo. Ayun, meron pa tayong isang, dahil nga matagal ko nang hindi nagagamit motor ko, ang dami nang lumalabas na sakit. Yung telescopic pala natin istagas na rin, so kailangan na natin ipaayos. Ang masama nito, natuluan na yung brake natin, kaya ayan, medyo mahina yung brake natin, kaya mabagal yung takbo ko ngayon. Medyo delikado to kasi preno ang problema, kaya parang feeling ko ayaw kumapit ng gulong ko mga Kabiwan Moto. Ayan no, lumulusot. Kailangan ko mag-effort. Ayan, nahirapan ako puminto. Yun nga mga Kabiwan Moto, regarding dun sa kaninang topic natin dun sa mandatory training, yun, sana hinihiling ko lang kay Grab, sana wag na i-deactivate yung mga account ng mga hindi na nakakapunta, kasi nga syempre
Masyadong kasi malayo talaga. Sa Marikina Hub pa, tapos yun lang ang pupuntahan mo. So masyadong abala gaya dun sa aking mga, siguro kung nabiyahe ka lang naman, pati nga yung mga nabiyahe nagre-reklamo regarding dun sa mandatory training na yun, na pagka hindi ka umaten is i-deactivate nila agad yung ano mo. So para sa akin parang hindi yata pero yung ganun. So bali ngayon mga kabiwan moto, hindi ko alam kung kailan ako makakapag-training kasi nga masyado pa tayong busy. Gaya ngayong araw na to, siningit ko lang to yung motor ko para iparehistro, tapos yun nga sarado pala. Tapos ang dami ng sira ng motor ko kasi hindi ko nga nagagamit, tagas na rin yung ano. Yun si Charles, baka bumalik kami ng Monday sa LTO para maiparehistro yung motor ko. Siya kasi may pasok na rin sa Lunes. So kung may pasok sa Lunes, baka ako na lang sa Lunes mag-isa neto. Pero bahala na. Wala talagang preno motor ko, hayop, nakainis. Yun, sana mga kabiwan moto, wag sanang mawala lahat ng service type ko dahil hindi na ako nakakabiyahe kay Grab. Bali isang buwan na yata akong hindi nakakabiyahe may get. Sana nga hindi na tayo mawala ng access kay Grab o hindi mawala yung mga food natin kasi yun lang naman din yung pwede nating sideline if in case na wala tayong pasok. Mawawala pa, yun ang mahirap. Sana lang mailip. Baka naman Grab, baka mo naman pwede ilip yung deactivation ko. Ngayon sana kung sakali nakapagparehistro tayo ng motor at natapos tayo ng maaga, bala ko sana bumiyahe kahit mga ilang biyahe lang sana. Kaso wala, di rin tayo makakabiyahe kahit natapos tayo. Malungkot pa niyan, wala rin palang rehistro ngayon. Nagdoble-doble na yung aberya natin. Yan siguro mga kabiwan moto, dito ko natatapusin ang video natin ngayong araw. Sana kahit pa paano nagustuhan nyo at naging informative sa inyo. And always remember mga kabiwan moto, pray before you ride safe, God bless, B1 Moto out, bye bye.